4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM! Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM! Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Kayo nakikinig pa rin sa ATM. Anong take mo? Nagpapatuloy pa rin po ang espesyal naming handog para sa mga tagapakinig. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tuwing Huwebes po at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Paano po ba sumali dito? Syempre, ipadala nyo lang po yung sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber 0919 278-3000. Ayan, ulitin natin. 0919-278-3000. Yung ringtone nyo, parang wala na yatang ganyang, Iba na yan Ibang brand yan Iba na yung, ano ba yung tunog ng iba yung tunog ng Viber Paano ba yung tunog ng Viber? Iba na yung tunog ng Viber Yung tunog na yan, pang 32, ayan, pang 3210 yung kanina kasi. Naabutan niyo ba yon, Hana? Naabutan niyo ba yon, Abby? 3210? Oy, may mga umiiling, Si Rels nagka-thumbs up, pero si Abby umiiling, parang iba. Parang ibang yan, ibang ringtone yan. Dati kasi, 'di ba, naabutan ko hindi pa yung polyphonic. Naabutan ko yung ano ba tawag doon? Basta iba yung tawag doon Oo, yung hindi pa nga touchscreen yun 'di ba? O iba yan. Iba yung beeper iba pa yung beeper Parang ibang henerasyon yun. Hindi ko rin inabot ko yun pero elementary ako. Elementary. Di ba si Ate Sheila nagrereklamo Kasi yung yan dati yung beeper, meron niya kung one-liner o four-liner. Pag four-liner, mga pang-doktor yon kasi malaki yun pager, ganito kalaki yan. Tapos yung one-liner, maliit lang, ganon. Yun yung mga pang-bagets ng araw. Tapos may chain yun, diba? Para hindi malaglag. Kiniklip mo yun sa belt. Tapos magva-vibrate yun, ganyan. Kasi may nagpa-page sa'yo. Tatawag yun sa landline. Alam nyo ba yung kids yung mga landline? Napapaghalata Ano yun? What's that sound, tita? Ayun po. Teka lang, mabalik tayo. Paano nga ba sumali dito sa para makatanggap kayo ng charity timba mula sa PCSO? Padala niyo po yung inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ayan, pag tumatawag sa Viber, ganyan ang tunog. Yes, ayan. Huwag pong kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Ito, importante po ito. Huwag niyo pong kakalimutang ilagay ang mga sumusunod. Ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number. Nakalagay din yung edad, di ba?
Paano natin ma-check yung edad? Magdadala ba ng birth certificate? Ganyan. Paano natin ma-check yung edad? Anyway, so yun po basta ilagay niyo po yung inyong buong pangalan, kompletong address at contact number. Dahil po kukontakin kayo ng aming ATM team at kung paano niyo po matatanggap yung charity timba. Paalala po na isang beses lang maaaring makatanggap ng charity timba ang bawat mapipiling lucky listener. Kaya makinig, makisari at baka ikaw na nga ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo para makatanggap ng charity timba. Ano nga ba yung question of the day? Hindi pa natin tinatanong yung ating question of the day. Ang question of the day po natin ngayong araw ay, ano ang inaasahan nyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Diba? Ano pong inaasahan ninyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Ayan. Yung pipiliin natin, Abby, pwedeng yung pangwalo. Sige, yung pangwalong makapagbibigay ng kanilang mensahe, yung kanilang sagot sa question of the day, yun yung ating pipiliin. Pangwalo tsaka pangsyam. Yan. Lucky numbers ba yung 8 and 9? Lucky numbers yan di ba? O umaapila. O sige, yung pang-7 tsaka pang-8 daw, sabi ni Hana. Ayan. Pipiliin natin yung pang-7 at pang-8 sagot dyan sa ating Viber number. Pero syempre, tuloy-tuloy po ang ating diskusyon dahil nga inaasahan natin. Alam mo, parang may mga nababasa ko, may pasabog daw ang NBI sa pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Ano kaya yan? Sige. Pero, syempre, pag-usapan din natin yung ano nga ba yung mga pinaghahandaan kapag ganito sa salang na kayo, sa impeachment. At syempre, pag-usapan din natin yung iba pang isyong pangbayan dahil nga makasama natin via Zoom si Attorney Antonio Bucoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer at dati pong tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ayan. Sige po, magandang hapon po, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa iyo, Sandro. Ayan, Attorney Bucoy, maganda. Attorney Bucoy, hindi kayo nagpatina ng balbas ninyo? Parang nung nakikita natin nag-Facebook live na naman. Hindi ho, matagal na. Una-una wala ho akong Facebook. Pangalawa, nagpapakatotoo ako. Hindi ko na maitatago yung aking edad, kaya binabayaan ko na maging puti yan. Kasi nagulat ako yung isang senator judge Facebook live, nagpatina ng balbas niya kasi nung impeachment court hindi ganun ka itim yung kanyang balbas. O kinahaponan, maitim na lahat, pati buhok. Hindi kaya filter din yun? Baka naman filter lang din yun. Ay, hindi ko alam ko, hindi ako techie Wala raw pakialamanan ng balbas. Ikaw ba magbabalbas ka? Pwede o hindi naman. natubo? Pwede naman. Kasi baka maging kamukha kami kaya ayokong Ay. mapagkamalan ako Naman. O sige, bago natin interview si Attorney Bucoy, hello ka muna dyan. Hello, partner. good afternoon ka ATM. How are you? Friday na. Weekend na naman. Good afternoon, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa iyo. Oo. Yun na nga. Anong latest? Well, sa impeachment, ang maganda ho nangyayari ngayon ay umuusad na. Hindi na natatali masyado sa mga technical na usapin. Okay. At sa darating na linggo, matapos po yung magiging debate patungkol dun sa mga bank accounts, dun sa income tax return,
magdidesisyon na ang impeachment court at matapos naman ito kinabukasan, ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung Chief of Staff ni Vice President Sara, yung Chief Security, si Captain Bello. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon, Siya yung last no? Opo, palagay ko hindi lang corroboration yan eh. Ang iniatras nilang mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Kalilong at saka ni Attorney Lotok. So, palagay ko tama kayo eh. May pasabog na gagawin si Director Matibag. Ano kaya yun, Attorney Bukoy? May narinig na ba kayo kung tungkol Wala po ako narinig pa. Pero sigurado po dito, ito ay alinsunod sa mga nakalap nilang ebidensya at karagdagang investigasyon. Ano kayang parang maski rin kami nagsubok akong magtanong sa mga sources, parang wala rin silang maibigay na detalye. Posible kayang ito'y corroboration din, Attorney Bukoy, noong naunang dalawang testigo, o possibly ito'y hiwalay na ebidensya kaugnay doon sa article of impeachment tungkol nga doon sa grave threats? Ang tansya ko ho ay sa ibang bahagi ng mga investigasyon pa yan sapagkat nabanggit nila na hindi na sila magpipresenta ng testigong magpapatunay or magko-corroborate dun sa dalawang naunang testigo. So, malamang, maaari ako nagkakamali rin, pero malamang ay ibang paksa. Doon pa lang, doon sa grave threat, ay tingin nyo airtight na? Matibay na yung kaso? Nailatag na lahat? Palagay ko masinop yung naging presentasyon, matibay yung naging testimonya, pinanindigan ng testigo, ng mga testigo. Una, na yung video ay authentic, lalo na ginamit din nung depensa ang parehong video. Pangalawa, pinagtibay na yung pagbabanta ay aktual, seryoso, at nakakabahala. Dapat to, isalang-alang din natin na ang nililitis dito ay hindi lang yung basta yung grave threat. Yung grave threat to, ang napapaloob yan doon sa ito ba ay betrayal of public trust, ito ba ay high crime, ito ba ay culpable violation of the Constitution. Kaya walang katuturan yung mga minumungkahi ng depensa na mababa naman yung kulong dyan ang trial naman yan sa husgado lang sa mababang husgado lang Wala akong katuturan yon sapagkat ang katanungan ay kung itong mabigat na pagbabanta constitutes culpable violation of the Constitution, high crime, or betrayal of public trust. Diyan ho dapat tumuon ng pansin ang sambayanan at ang mga senators, judges. At yan ay sapat na, Attorney Bukoy, para i-drop na yung ibang testigo. I think 6 yun. Kasama si Attorney Zuleika. Opo. Kung maipipresenta po, gaya ng kanilang sinabi, si Director Matibag, di pangatlo siya. Ngayon, tayo abangan ang susunod na kabanata ng pagtestigo ni Director Matibag. So hindi advisable, Attorney Bukoy, na mag-present ka ng hostile witness? Hindi ho naman hindi advisable. Sapagkat ang... baka lang kasi umiba pa yung tenor Di ba? Hindi po. Palagay ko hindi yun ang dahilan kung bakit nila iniatras yung pagpipresenta kay Attorney Lopez. Dahil para sa kanila, sa kanilang tansya, ay sapat na. Yung hostile witness so talaga namang ginagawa yan Kung may kakulangan ka ng testigo or kung gusto mong mag-idiin pa yung naunang testimonya ng iyong testigo. Dahil tao ito ni VP Sara, pwedeng mag-appeal ito sa emosyon. Kumbaga magko-corroborate lang siya doon sa sinasabi ng depensa na ito ay bugso ng damdamin, dala ng emosyon, kaya nasabi ito. Hindi ko nakikitang ganun yun Sapagkat, kung maalala ninyo, na yung kanyang pagkausap sa tao na inutusan niyang patayin si
BBM, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez ay ginawa na niya. Kahit na bago pa magkaroon ng video conference, video press con. Sinabi niya, sa bibig na rin niya nanggaling na kahit noon pa, may kinausap na siya. Ay, Attorney Bukoy, bakit po kaya hindi sumentro yung diskusyon, yung paglalatag ng ebidensya doon sa psychology behind it, doon sa explanation kung bakit nagawa yon ng pangalawang Pangulo? Pangalawa, bakit po hindi rin napag-usapan yung totoong meaning nung sasagawa ng pangalawang Pangulo nung kanya mga pagbabanta laban sa first couple at kaya dating Speaker Martin Romualdez? Bakit po parang hindi siya sumentro doon? Parang ang lumalabas doon sa testimonya noong dalawang testigo, yung technicalities na ginawa nga niya yan, ito'y high crime, pero hindi doon sa possible reason behind nung ginawa ni VP Sara Duterte itong mga pagbabanta. Nung tumistigo si Attorney Lotok, sinabi niya kung ano yung motibo Siya yung pinahapyawan niya yung motibo. Sinabi niya doon sa kanyang naunang press conference, sa kanyang naunang interview, bago itong ginawa niyang pagbabanta, na wala siyang kinikilalang mas mataas sa kanya. Alalahanin niyo, siya ang magiging kapalit ni Pangulong Marcos kung ito ay masasawi, kung ito ay mawawala. Siya rin ang nagbigay ng criminal intent o yun yung importante. Ano yung criminal intent? Na meron siyang kapasidad o kakayanan na gawin yung kanyang banta. Yun naman sa psychologist, ano yung psikolohiya nito, hindi humahalaga yun dahil kita mo na kung ano yung frame of mind, ano yung pag-iisip ng pangalawang Pangulo. Bunsod ng kanyang dalawang naunang interview, pati na itong ginawa niyang aktual na pagbabanta sa kanyang press conference na ngayon ay hinililitis. Kaya ako ito naitanong kasi posibleng applicable din ito doon sa pagtingin natin sa mga iba pang mga kaso kapareho nung itong 8 bodyguards na nagpakilata na yung sila daw yung nag-deliver ng mga mali-maleta. Kasi parang tinitignan ko yung pagpunta yung pagtingin doon sa ganitong klaseng ebidensya. Parang asaan yung criminal intent doon sa kanilang inilalabas na testimonya? Kasi nga parang ang lumalabas kasi ito, nakikita natin yung progression nung pagkakaintindi natin doon sa possible na nagawang krimen na pagdidesisyonan nga ng impeachment court versus itong nangyayari nga dito naman sa issue ng flood control kung saan itong 8 maleta boys parang tinitingnan ko asaan papunta yung kanilang una yung affidavit at yung kanilang mga sinasabi na yun nga lalo na yung anggulo na pabago-bago rin yung kanilang testimonya. Nagkaroon ho ng investigasyon ang NBI dyan at ayon ho kay Director Matibag na rin na hindi kapanipaniwala, hindi maaasahan yung kanilang mga naging testimonya. Pangalawa, sinabi niya na merong ditong anggulo ng panunuhol sapagkat yung nagkaroon sila ng isang whistleblower na kaanak ng isa sa mga maleta boys na sinabi na merong panunuhol na tigli 5 milyon yung 18 na maleta boys. At sinabi rin ni Director Matibag na ito ay kasangkapan sa destabilisasyon na iniuugnay sa kasalukuyang eskandalo ng flood control. Kung inyong gugunitain, nung una silang lumabas ay nung Pebrero. Paglabas nila nung Marso, nung sumunod na buwan, I think shortly after like a week or two, nagsalita ho itong si Ombudsman Remulla at sinabi niya, hindi ho ito mapapagkatiwalaan at nilalaro nila, minamaniobra nila yung katotohanan at nilalaro nila yung timeline sapagkat napuna niya na yung isang larawan na ini-attach o ikinabit doon sa kanilang sinumpaang salaysay na mga litrato, larawan ng mga maleta na nila ay ang laman ay salapi
hindi naman pala ito larawan ng mga maleta na kinunan ng litrato nung panahon ni Speaker Martin Romualdez, kundi nung panahon pa ni Speaker Lord Velasco. So, yung timeline mali. Tinuligsa rin ito ni Blue Ribbon Committee Chair Tulfo na hindi sila nagsasalita sa tamang plataforma gaya ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya sila, again, sinabi nilarawan ni Senator Tulfo na hindi katanggap-tanggap, hindi maaaring asahan itong sinasabi lang testimonya. Ngayon, itong testimonya nitong mga Maleta Boys, ilalarawan ko sa 3 o 4 na kataga. Una, ito ay pagpag. Naalala niyo yung salitang kolokyal na pagpag, na pagkain itinapon sa basura, pinulot muli, niluto, tinimplahan upang muling ipakain. Bakit ko ito nasabi? Noon yung mga sinasabi nila ay merong problemang logistical. Unang-una, imposible na yung 805 billion ay maihatid mo sa mga sinasabi, binabanggit nilang tao nang hindi ito napupuna ng kahit na sino. Sapagkat kinakailangan dito 13,400, mahigit sa 13,400 na maleta. Ipagpalagay na natin na ang laman ng maleta ay 40 million, iba pa nga sinasabi 70 million. So medyo may problema po doon. Pangalawa, naghatid daw sila sa bahay ni Speaker Romualdez sa Aguado. Ang Aguado po ay bahagi yan ng Malacanang Complex na tagtad ng security. Hindi maaaring hindi humapuna yan. Gaya ng bagay ko, meron pang mga aligasyon ng panunuhol. Pangalawa, ito po ay pakyawan. Sapagkat dinagdag nila si Father Flavi na binigyan din doon ng maleta. Anong kinalaman ni Father Flavi sa flood control? Pati na rin yung idinamay nila si dating Senador Trillanes at binibigyang kulay yung napipintong paglilitis sa ICC na tila ba ang kanilang minumungkahi binigyan din ng maleta yung mga nag-imbestiga dito na taga-ICC na pinadaan kay Senator Trillanes. Kaya naman, kabi-kabila yung cyber libel na isinampa sa kanila. Finally, ito ay dagdag bawas. Depende sa sitwasyon, nagdadagdag sila ng mga tao na iniugnay nila, na hinatidan nila ng pera. Gaya ho ni Senator Congresswoman De Lima, gaya ho ni Congressman Ridon, ni Congressman Chua, na pabago-bago rin kung saan diniliber. Gaya ho nung kay Senator Soto, pati si Ping Lacson, na noon naman ay hindi pa nakaupo bilang senador. Hindi ho ba? Samantala, binawas naman nila itong si Senator Legarda na nauna nilang binanggit na hinatidan din ng pera. So kaya ho nabanggit ko, dagdag bawas. At yung mga ganito pong inconsistencies, sa tingin niyo, swak pa po ba o tama pa po ba na yung itinuturo nilang mastermind yun nga yung pasimuno? Kasi kung itong mga ganitong detalye pabago-bago, paano pa po yung pagturo doon sa mastermind na sinasabi nila? Yung sinasabi lang mastermind, wala naman silang sinabing batayan kung bakit sinabi nilang mastermind. Sinabi lang nila, hinatidan namin yan ng malaking, ng ilang delivery, naghatid kami dyan ng ilang, sa iba't ibang pagkakataon, ng bulto-bultong salapi na gaya na banggit ko, meron ng imposible logistically yung sinasabi nila. Alright. Sige po, siguro aabangan na lang din natin yung mga pangyayari diyan sa impeachment court at itong kasi may mga nagsasabi na kinakalimutan niyo yung flood control o ito pinag-uusapan namin pinag-uusapan pa rin namin. Hindi dapat kalimutan yan sapagkat ito ay gaya nung paglilitis sa Senado. Ito rin ay patungkol sa pananagutan. Agaw eksena nga ngayon Attorney Bukoy, di ba? Yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, sabi niya ay hinamon niya na di magsagawa tayo ng twin investigation. Imbestigahan niyo ako sa SEA Games. Kami naman sa yung flood control project at ang gusto niya yung minority
ang mag-imbestiga sa flood control project? Uubra ba yun, Attorney Bukoy? Hindi yun. Hindi naman sila Blue Ribbon eh. Anong kapasidad nila gagawin yon? Saka, nais ko rin banggitin na itong pag-imbestiga kay Senator Cayetano, hindi lang ho naman ngayon yan eh. Nagsimula na yan noon. Ang problema, kung maalala ninyo, ang ombudsman noon ay iba pa. Aliado pa nila. Pero, ayon ho sa aking mga nabasa na balita, dati pa palang iniimbestigahan yan, kaya lang hindi umusad. Yung tiyempo lang, yung timing lang, ang medyo nagtataka ang ibang tao. Bakit ngayon lang? Na tiyempo pa, nauupo si Director Matibag. Yung timing lang ho. Pero kung sa ganang akin, whether imbestigahan ngayon, bukas, o nung nakaraan, may pangangailangan na magkaroon ng kalutasan ang ng pananagutan ni Senator Cayetano kung meron man. At ang sagot nga ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo ay relax lang. Masyado kayong atat eh. Kung maalala nyo, si Senator Cayetano, mahilig siyang mag-live stream sa Facebook niya. Wala ko naman ako napapanood dahil wala akong Facebook eh. Ito po ay pareho rin itong Maleta Boys eh. Dahil hindi sila humaharap doon sa tamang plataforma, yung Blue Ribbon Committee. Sa halip, sila ay mahilig makipag-usap sa media na kaya nilang mamayagpag, kaya nilang sabihin kahit anong gusto na, nang walang kaukulang pananagutan. Dahil hindi naman nila pinunumpaan yan eh. Hindi sila humaharap sa Blue Ribbon na kung saan manunumpa sila bago sila maglayag ng kanilang testimonya. Pag nanumpa ka, meron diyang perjury o yung pagsisinungaling under oath. Hindi, kaya palagay ko, ayaw nilang humarap doon sa tamang plataforma. Kaya parating kinakausap nila, media. Dahil walang pananagutan doon eh. Kahit mamayagpag ka ng gawa-gawang istorya, mamayagpag ka ng kasinungalingan, wala naman, no accountability. Ay, nako. Siya, abangan, mag-weekend na tayo, Attorney Bukoy. Sa Lunes na natin ito. May pahinga ha, happy weekend. Inaantay ko lang ho itong panayam natin eh. At magbabakasyon ako for the weekend. Ikakasalo yung aking bunsong anak bukas. Ay, congratulations and best wishes sa inyo pong anak. Maraming salamat. Marami pong salamat, Attorney Bukoy. Yan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate and public interest lawyer. Partner, no oras na. Ang oras, 1 minuto bago ang 5:00 ng hapon. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? O, di ba, partner? O, di ba? Akala ko hindi ka makakasama. Buti na lang mabilis ng iyong mga daliri, di ba? Hindi kita iiwan sa ere. Ito, makakasama rin natin. Ito, lagi din natin itong nakakasama sa ere. Ito si Professor Ranjit Rai, ang founder po at president ng Octa Research at assistant professor po mula sa Department of Political Science ng UP Diliman. Magandang hapon po, Prof. Ranjit. Magandang hapon sa inyo at sa lahat pong nanonood at nakikinig po sa atin. Ito pong issue sa flood control, Prof. Ranjit, talaga ba nakakalimutan? O parang kapag merong update, napapag-usapan din naman, bagamat ang focus talaga ay yung impeachment trial? Well, alam mo, ang issue ng whether it's the impeachment trial or yung flood control ay usapan ng corruption, di ba? Paano natin titigilin? Sa Octa Research Surveys, lalo ng first quarter, nasa top, sa urgent, pangunahing urgent concerns ng ating mga kababayan, yung corruption. Nasa top 5 siya. So, 24% po nagsasabing importante siyang issue, dapat siyang hanapan ng solusyon, dapat siya mapigil, dapat mahanap ang katotohanan, katarungan at pananagutan dito sa issue na to. So, consistent yan sa surveys ng Octa Research. Noong fourth quarter, yan ang hiling ng ating mga kababayan. So, ngayon, nag-announce yung ombudsman, di ba? Meron ng bagong set
ng mga allegations against certain congressmen who are also contractors, no? So lumabas na, nag-announce na sila na may mga cases. So yun Pero- ang inaantay natin mga kababayan eh. Hindi Pero- nakakalimutan ng mga kababayan natin to. Oo, pero Prof. Ranjit, kaya ko po naitanong yan. Kasi gusto ko malaman kung ito ba may connection doon sa pagtaas naman ng approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos. It's possible. Maraming issues to. Yung Okta ho, kakatapos lang po ng fieldwork namin ngayong July, itong first week of July, lalabas kami in the next week or two ng results. Tingnan natin kung pareho yung resulta namin sa mga resulta ng iba nating mga naglabas ng surveys no recently. So anong saang banda po 'yon? Yung pagdating sa performance rating ng pangulo, ano po yung nakita ng ating mga kababayan? Okay, I can't really comment on the survey of another company. Kasi meron rin kaming survey, sa Okta Research. So parang may internal practice kami na we don't comment on each other's surveys. But definitely the president scored points in our view. Possibly hindi namin alam kasi kung anong resulta ng sa survey namin kung tumaas o bumaba. Pero possibly yung response doon ho sa crisis na Pagtugon. na-create sa pagtugon sa crisis ng Middle East, no, yung gera between the United States and Iran, no. Tumaas ho ang presyo ng bilihin, wala tayong talagang magagawa doon kasi talagang epekto talaga siya ng crisis sa buong mundo. Pero ho, nagbigay ng ayuda ang presidente, may mga ginawa ang mga government agencies para ma-accelerate yung mga social services. So maaaring yun ang mga rason kung bakit may bahagyang pagtaas doon sa mga resulta ng mga performance at trust surveys. Kaya ko po rin kasi naitanong yung mga tanong ko kanina, Prof. Ranjit. Kasi mag-iisang taon na simula nung ginawa ng Pangulo yung kanyang talumpati sa State of the Nation Address, kung saan doon nga umusbong yung issue ng flood control na scandal. Ano yung linya? Mahiya naman kayo. So doon po nag-start. Kaya po, at itanong ko kasi parang a year after, nagbago ba yung perception ng publiko doon sa naging actually ang pangulo nga Action. ang pangulo yung nagbuyangyang ng problema ng skandalong ito a year after, 'di ba, parang maganda makita kung nagbago ba yung pananaw ng publiko Or nababagalan ba ang publiko sa investigasyon sa flood control? Okay, ayon sa amin survey sa Okta Research, buhay na buhay ang issue ng paglaban sa corruption, no? And in fact, yung flood control scandal, isang aspeto ng corruption na namulat sa ating mga kababayan, pero mga kababayan natin na-expose sila, no? Sa iba-ibang klaseng corruption, even when they go to the local governments, kumuha sila ng lisensya, kumuha sila ng mga permit. Lumabas din sa ating mga surveys yan, no? Na in fact, yan ang malaking problema, pinakamalaking hamon, no? Paano natin pagagandahin yung sistema natin para hindi na siya, ma-insulate siya sa graft and corruption. So, ang solusyon dyan, syempre, lahat tayo kailangan tumulong dyan. Tayo mismo, hindi dapat gumagawa ng ganyan, nanunuhol. Kasi yun ang number one na 6 out of 10 Filipinos actually experience that. So yung flood control, isang aspeto lang yan. Pero pag tinanong mo sa survey, iba-iba yung experience ng mga ating kababayan pagdating sa corruption. Pero hindi mo siya nakikitaan, Prof, ng pagiging manhid na ng mga Pilipino pagdating sa korupsyon. Kasi ilang dekada na rin naman yan, ilang administrasyon na rin naman yan. Kumbaga, wala nang pag-asa pa na masolusyonan ito. Hindi, wala kami nakikita ganon. Kasi in fact, hopeful pa rin ang mga Pinoy. Actually, buhay na buhay siya kasi dahil sa first quarter survey ng Okta Research, lumalabas top 5 urgent concerns ng ating mga kababayan. Dati nasa top 10 lang yan, minsan nasa top 15. Dalawang quarters na siya nasa top 5. Ibig sabihin, buhay na buhay ang issue sa ating mga kababayan. Kailangan tugunan siya. Siyempre, ang pagtugon yan, hindi lang naman gobyerno, kasama tayo lahat dyan. So, tsaka ang corruption, hindi lang naman yung flood control. Pag tinanong mo everyday Filipino, iba-iba yung pananaw nila sa corruption. Pagtingin sa yung challenge na corruption, hindi lang naman yung sa flood control,
yung pagpunta lang sa mga government agencies, di ba? Kaya yan yung ombudsman study ng fourth quarter of 2025 na nilabas rin namin sa ating mga media. So yan yung continuing challenge. Buhay na buhay yung issue, kailangan tugunan. Ang pagtugon, hindi lang galing dapat sa gobyerno, pero sa atin lahat. Etong nakadalawang linggo na tayo, papasok na tayo sa 3 linggo, 4 linggo ng impeachment trial. Professor, meron ba kayo mga nakikita na mga sentimiento ng ating mga kababayan? Well, okay. So, ano ba yung lumabas sa first quarter? 7 out of 10 Filipino, 74% ay gusto matuloy yung paglilitis sa Senado. So, malaki ng achievement. Meron na tayong 6 days na ba? Of impeachment trial. So, this is a major achievement, no? So, looking at last year and this year, last year nga hindi natuloy eh. So, this year natuloy and malaking win yan pa sa ating mga kababayan kasi ang impeachment isang mekanismo para makamit ang pananagutan for high-ranking officials sa ating bansa. So, number 1, natuloy yung impeachment, win for the Filipino people. Number 2, of course, nagsimula na siya. At kailangan intindihin natin mga kababayan na itong proseso na ito, hindi lang siya political, may paglilitis siya no, na kailangan sundan, no, na masiguraduhin na may yung rights ng on both sides na poprotektahan, yung rights ng ating mga kababayan na nagpo-prosecute at saka syempre yung si VP Duterte no, na siya ang inaakusahan. So meron siyang may court and trial process na nangyayari. Ayon sa survey namin noong April, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi sila klaro kung hahatulan ng acquit o convict. Pero klaro sila na gusto nila ang isang paglilitis na fair, patas, impartial, walang kinikilingan, at nakabatay sa ebidensya or evidence-based. So klarong-klaro, majority natin mga kababayan gusto yung ganong klaseng impeachment trial na hindi lang politika ang basihan. So, yun, sana ho nakikinig yung mga senators natin. So, kailangan talaga evidence-based siya. So, kailangan hindi lang ho yung desisyon, yung proseso ho dapat nakikita ng mga ating kababayang fair, impartial, at evidence-based. Kasi naging concern yan, di ba, ng ating mga kababayan. Parang maliit na bahagdan yung naniniwala ba na parang magkakaroon ng fair na decision o judgment yung ating mga senator judge. Tingin niyo mababago naman yan. Dapat makinig po yung mga ating senator judges na yan ang gusto ng ating kababayan. Hindi pa sila klaro kung sino yung guilty or sino yung ma-acquit, kung ma-acquit si VP or guilty siya. Pero klaro sila na gusto nila isang proseso na makatarungan, nakabatay sa ebidensya, patas at walang kinikilingan. May pang-apat pa. Mukhang from day 1 hanggang day 6. Day 6 na ba, no? Day 6 o day 5 or 6? 6, yes, 6. Oh, yeah. Parang konti nanonood. Nakikita niyo naman napapansin yan sa kasi masyado siya nagiging floor. technical na. Hindi naintindihan ng mga nag-tune out. Nagiging boring. Ika nga sabi ng ibang vloggers, nag-tune out. So, kailangan talaga maging mas, maipaliwanag. Dandahan palalo yung pagpapalakad ng court. And nasa kamay ho ng Senate President natin yan at saka ng ating head ng court natin, no, yung ating si Senator Chis Escudero, who's doing a good job already. Pero kailangan maging activist pa siya. Makialam na siya. Gamitin niya na yung kanyang powers, no, based on the rules of court sa impeachment, para lalong ma-control no yung at hindi maging masyadong technical. Dahil nga nagiging technical yung paglilitis na alienate Professor itong ating mga manonood. So tingin nyo yun na nga lumalabas yung maraming fake news dahil doon na lang kasi 'di ba summarize na nga yung mga nakukuha sa SOCMED. So akala nila yun na yun. Yun yung summary nung naging paglilitis ng araw na yun. So tingin nyo may danger dito na hindi maipaliwanag ng husto sa ating mga kababayan itong paglilitis? Tama. Kasi kaya nga kailangan sa ating kababayan makinig po tayo sa established media, yung mga kagaya ninyo, yung ibang major media companies, kasi sila nagbibigay ng tamang balita. Ang dami fake news na lumalabas, disinformation. Kaya importante nga na bukod sa pagbubuti ng daloy sa talakayan,
na malaking role si Senator Chis Escudero dyan, dapat nasa, ano ba yung pro-disclosure tayo, wag natin hadlangan, no? Yung paglabas ng ebidensya. So sana kasi dahil malaking bagay yan para malaman ng mga kababayan natin katotohanan. Tapos ang isa pang aside from isa pang pwedeng gawin ay maging activist yung ating hukom, no? Si Senator Escudero, no, at saka yung mga judges natin maging proactive, mas lalong magtanong kasi ang impeachment court naman hindi naman dapat maging technical masyado yan Importante na maintindihan ng mga kababayan natin kung ano yung kaso, ano yung mga ebidensya, at kung paano naiintindihan rin ng mga ating senator judges yung case itself. And of course, yung media malaking role sa paglaban sa disinformation. Sa paglilinaw ng ating mga senator judges, no, kapag may paglilitis, anong tingin ninyo? Marami bang saliwa? Marami bang lihis sa kanilang mga tanong? Siyempre kasi dito pa lang, no, kailangan konti pang husay sa pagiging impartial. So kasi makikita mo yung killing ng ibang senators, lalo sa mga tanong nila. Pero hindi mo rin talaga maiiwasan yun kasi political rin tong proseso na to Ang gusto lang natin is maging activist sila lahat. Hindi lang si Senator Chis who's doing a good job. Hindi lang si Senate President Win Gatchalian who's also doing a good job. It's the Senate judges to help iklaro yung diskusyon. Kasi ngayon ang nagse-set ng narrative yung prosecution at saka defense parehong talo kasi masyadong technical pareho. So kailangan ang pagkaklaro galing sa mga judges natin. So we're hoping na as yung talakayan lalong lumalim, no, at mas makita pa natin ebidensya at hindi hahadlagan yung ebidensya, yung mga center judges mismo papasok sa diskusyon. Sila mismo magkaklaro para sa ating mga kababayan. Ito yung pinag-uusapan ng dalawang panig. Ito naman ang pagkaklaro namin. Okay. So pag lagi sila nagtatanong, mas maganda yun kasi lalong nakaklaro sa ating mga simpleng Pilipino itong napaka-importanting proseso ng impeachment. Alright, maraming salamat Professor Ranjit Ray, founder ng Octa Research. Magandang hapon at happy weekend. Yan ang paborito nating Octa Research. Isa lang. Isa lang. Maraming salamat, Prof. Ranjit Ray. Ano oras, partner? Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito, kausapin na natin to. Siyempre, hindi na natin gagamitin yung stinger kasi baka isipin ng tao hindi tayo seryoso. Seryosong usapan ito. Makasama po natin sa linya ng telepono si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa House Impeachment Prosecutor. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon, happy weekend. Ay, happy Bakit weekend seryoso agad. Seryoso bang usapan ngayon? Weekend na Kasi yung Chill lang dapat. Si Sandro lang ang seryoso dito. Kasi yung UFO, hindi ko nakita ngayon. Kung nakita ko, alam ko, hindi seryoso ang usapan ang nakita ko. Meron akong kagabi nasa outer space ako kasi black background yung sa isang podcast. Nakalutang. Saang black hole ito? Anong galaxy ito? Basta dun sa Facts First Galaxy. Ako nakasalang doon. So, natay ko na yung mga memes sa akin, yung mga background ko na kung saan ako nakalagay. Okay, teka lang. Sayang ang oras. Attorney Terry Ridon, Representative Terry Ridon, anong expected po next week sa third week ng impeachment trial? Inasahan ho natin sa darating pong linggo, magsisimula na po yung Article 1, Confidential Funds Misuse. No? So, magsasalang na po tayo ng mga bagong mga witnesses para patunayan po yung pong maling paggamit ng ating pong pangalawang Pangulo at ng OVP doon po sa confidential funds na iginawad po sa kanila.
ng 2022 tsaka 2023. Ilang days nga ang inalat dito? Medyo marami, more than 30 days. 30 Yung pong days. inalat dito. Pero syempre, katulad ng nakita nyo naman po dito sa threats article, susubukin po namin na iksian yung pong mga araw para syempre kung maipakita naman na ho natin yung talaga pong kaso dito po sa maling paggamit po ng confidential funds, pwede na hong mapabilis. Oo. Yung pong article po na ito. Boss Terry, napapansin no, ng ibang mga political analyst na tila nabobore yung mga nanonood doon pa lang sa Senate Impeachment Court dahil nga nagiging technical yung paglilitis. Lalo na dito sa susunod dahil tsak na bulto-bultong dokumento ang bubuksan dito, ihahaing ng ebidensya ng prosecution. Tingin ko hindi naman. Parang thoroughly naman po inantabayanan ng mga kababayan natin yung testimonya, direct tsaka cross no, ni Agent Calilong tsaka ni Attorney Lotok. Parang marami na nga nagkaka-crush daw kay Attorney Lotok. Sabi ko, bakit naman ganun? Hindi ba? Pero May hawig daw kay Coco Martin, may angulo daw. Yung ibang netizen sinasabi. Okay. Yun na nga, no? So, very important ho. So, ibig sabihin, hindi totoo na nawawalan ho ng gana yung mga kababayan po natin. Hindi ko nakatutok po yung mga kababayan natin dito. And tingin ko, dito sa Article 1, Confidential Funds Misuse, talagang gusto na lang malaman, sino ba to sila Mary Grace Piatos na ito? Di ba? Talaga nga bang hindi siya pinanganak, kinasal at namatay. Tsaka inaabangan yung paglutang niya, Yun diba? nga, yun ang tanong doon, Kong Terry. Doon sa 30 days na inalat, kailan na a-appear si Mary Grace Piatos? Well, syempre, kailangan ho namin pagpasyahan din kung we will subpoena ito pong Mary Grace Piatos na ito at kung ano ang mekanismo ng service po ng subpoena. But yung pong mga nauna na pong isasalang dito, syempre, yung ilan pong mga witnesses doon po sa Good Government Committee ng House, no? So, yung I think yung Land Bank employees nung pong pinag-withdrawhan nito pong mga pera ng confidential funds, no? So, yan po ang tampok ko sa susunod pong linggo. Pa-refresh lang, Sir Terry, yung pagbubukas, pagkasabina doon sa tax and bank records, kumusta na yun? Kasi yan po ay pagpapasyahan hopefully by Monday, maglalatag po ng mga tanong yung atin pong mga senator judges no sa magkabilang panig. Kasi hindi sila nakapagtanong in detail no nung nakaraang pong Miyerkules. So sa Lunes po ito magtutuloy. Bali, ito muna unahin. Yan po, sa Lunes yan naman po ang isasalang. Tapos sa Martes, yung pong pagtatapos po ng threats article kasi isasalang po bilang huling witness si Director Melvin Matibag. Okay. Siya, sige po, abangan na lang namin ng susunod na kabanata at syempre nga yung pagharap ni Mary Grace Piatos tsaka ni Miggy Mango tsaka sino pa yung Chippy McDonald. Sino pa ba yung Lahat naman chichirya, imbitahan natin doon po sa mga pagdinig. Sige, abangan natin yan. Hindi, tsaka, Kung Terry, maalala ko lang, pinangatwiranan to ni Senador Bato de la Rosa, sinabi niya na meron nga daw mga piatos sa Davao City. Well, kung meron pong ganon, hopefully yung defense will present the evidence no, na meron pong piatos with a single T doon po sa Davao City. So, we will see. Pero, hindi lang ako sigurado kung Mary Grace Piatos po yun. Ibang tao yun eh. Alright, diba? sige po. So yun po muna. Antabayanan natin sa Lunes yung pong mga update. Walang pasabog ba? Parang may narinig ako, parang may pasabog daw, Kong Terry. Hintayin na lang. Oo. Abangan ang atin pong mga kaganapan po sa darating pong linggo. Dapat may timer para makatakbo tayo, di ba? Kong Terry. Hindi, wala. Antayin natin. Talaga namang laser focus po ang panel dito po sa pagpresenta ng ebidensya. Hopefully, yung mga kababayan po natin ay matutukan po ito dahil mahalaga usapin. Ito pong impeachment ng atin pong pangalawang Pangulo. Alright, maraming salamat po Kong Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa mga prosecutor sa House o isa po na isa doon sa mga
miyembro ng public prosecutors. Yan, mali kasi yung nakalagay doon. Nakakalito yung House Impeachment Prosecutor. Ayan. Happy weekend! Oy, teka lang, basahin Ay, muna teka lang, natin yung teka, charity ba? Wait, yung, babati lang ako. Melody Octa, Jill Octa, Benji Bengzon, Chu Songko, Victoria Sore Mundo, at Sheila Hulog. Maraming salamat sa inyong libre at mga regalo. Ayan, ito yung napili natin, yung pangwalo sa nag-message doon. Sa kanina kasi partner, namili kami pong yung 7th o yung 8th. Kasi nga lucky numbers daw yon. So pinili namin yung pangwalo sa mga nag-message. At yan po ay si Ma'am Luz Maling ng Fairview, Quezon City. Anong sagot niya? Ano yung sagot niya sa question of the day? Sana walang... Ay, ano muna ang question ba? Ano ang inaasahan nyo sa ikatlong linggo ng impeachment trial? Ang sagot ni Luz Maling, sana ay walang ibang agenda, mga senator. Maliban sa impeachment issues, tumatagal na po kasi. Ayan. Nabobore na, sabi sa inyo. Bored na si Ma'am Luz. O ay siya, ikokontakin po kayo ng aming ATM team. Oy, paano? Susunod na sa... Asan na ba yung ano? Naku, hala. Nasa ko nilagay. Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Oy, kita-kita tayo bukas. Nandyan po kami. Kita-kita po tayo sa Caloocan. Happy 40th! Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?